Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay October 6, araw ng Lunes. Basahin po muna natin ang ating mabuting balita bago magtapos ang araw at bago matulog. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas chapter 10 verse 25 hanggang 37. Papuri sa iyo, Panginoon. May eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na wag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus. Sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus. May isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan. At sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating pong mabuting balita ay tungkol sa mabuting Samaritano. Ito ay, kung matatandaan nyo, ay nabasa na natin ito noon. At parang kailan lang at naalala ko nga ay nabasa ko na ito. Ang kagandahan dito ay kahit paulit-ulit nating binabasa ang mabuting balita, ay marami pa rin tayong matututunan at meron tayong mga bagay na madidiskubre habang binabasa natin ito. At dito nga, marami tayong malalaman tungkol dito sa ating nabasa. Tulad ng sinabi ko dati, ang mga eskriba, sila yung mga eksperto pagdating sa kautusan ni Moises o kautusan na ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo. At dito naman,
ang mga at dito isa-isahin ko na lang na parang bakit sinasabi rito na sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya. Nagtanong ulit siya kay Jesus. Ang ibig sabihin siguro ay nung tinanong niya si Jesus kung ano ang dapat gawin upang magkaroon ng magkamit ng buhay na walang hanggan. Kasi ang pagkatanong ng eskriba ay hindi upang matuto, kundi upang subukin lamang ang ating Panginoon. Kaya parang naging kahiya-hiya siya. May mga pagkakataon din siguro sa buhay natin na ang pagtatanong natin sa ibang tao ay hindi para matuto, kundi para ipaalam sa kanila na mas magaling tayo sa kanila. Kaya dito, nung masagot iyon ni Jesus, parang ayaw niyang maging kahiya-hiya siya. Kaya ang sumunod niyang tanong ay kung sino ang kanyang kapwa. Dati ang sagot ko rito ay ang ating kapwa ay yung Samaritano. Pero hindi pala ito yung diretsong sagot ng ating Panginoon. Ikinuwento na niya ang isang tao na pinagnakawan at binugbog at nakahandusay. At ang tanong ni Jesus ay kung sino sa tatlong dumaan ang nakipagkapwa doon ang nagpakita ng pakikipagkapwa doon sa tao na yun. So, ang una ay saserdote, ang Levita at ang Samaritano. Dito sa dalawang nauna, ang saserdote at Levita, hindi nila pinansin yung tao na yon kasi para sa kanila, kung isa sa kanila ay kailangang may gawin sa templo at kapag nahawakan nila ang isang patay ay hindi sila magiging karapat-dapat na magsagawa ng kanilang tungkulin sa templo. At yung isa naman siguro sa kanila ay meron pang maraming gagawin at ay na niyang maabala sa kanyang lakad. At siguro naman itong pangatlo ay ang Samaritano. Ang Samaritano ay meron silang hidwaan ng Hudyo at Samaritano. Kaya nung tinanong ng Panginoon kung sino yung nagpakita ng pakikipagkapwa dito doon sa eskriba, imbis na sagutin ng eskriba ang ating Panginoon kung sino ang nagpakita ng pakikipagkapwa, imbis na sabihin niyang yung Samaritano, ang sagot niya ay yung taong nagpakita ng habag. Hindi niya din diretsong Samaritano. Sinabi niya lang na yung taong nagpakita ng habag sa taong yun. Kaya yun, ang ating mga kapwa, ang totoong ating mga kapwa ay yung mga nangangailangan ng ating habag o kaya tulong. Kahit sino pa man yan ang ating kapwa. At kung tayo naman yung tao na katulad nung tao na binugbog, na tayo yung nasa oras ng pangangailangan, ang mga kapwa natin ay yung mga tumutulong din sa atin, katulad ng Samaritano. Pero meron pa rin tayong, kapag nagbabasa tayo ng Biblia, maganda rin na
ilagay natin ang ating sarili doon sa dalawa, doon sa Levita tsaka yung saserdote. Kasi meron din tayong madidiskubre o malalaman tungkol sa ating sarili na minsan ganon din tayo katulad ng saserdote at mga Levita at yung Levita, na kapag meron tayong kapwa na nangangailangan ng ating tulong, minsan ay hindi natin ito pinapansin dahil marami tayong ginagawa o kaya baka nasa ibang estado siya ng buhay, isa siyang mahirap o kaya hindi natin siya kagrupo, o baka iba yung kanyang religion, iba yung kanyang denomination, iba yung kanyang kultura. Pero dito ang magandang tinuturo ng ating Panginoon ay kahit sino pa man yan, sila ay ating kapwa kapag sila ay nangangailangan. Sabi nga ng Panginoon, kapag binigyan mo ako kapag ang isang nauuhaw ay binigyan mo ng isang basong tubig, ako ay iyong binigyan din ng tubig. Kapag ako ay binisita mo habang ako ay may sakit, ako, sabi ni Kristo, ay binisita mo rin. Ganun din sa mga nasa bilangguan. Yun, lahat ng makikita nating mga mahirap doon ay parang si Kristo na rin yung pinagsisilbihan natin. Yun lamang po, medyo matagal na po ang aking reflection. Sana ay marami tayong napulot sa araw na ito. At alam ko, after siguro mga 4 or 5 buwan na naman, ay mababasa na naman natin ito. Marami pang pwedeng marami pang pwedeng mapag-aralan natin dito. Pero hanggang dito na lamang po. Magkita-kita po tayo bukas, and God bless.